Binigyan din ng National Security Council kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng rotational deployment sa West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bukod sa pagtitiyak sa kapakanan ng ating mga kababayang mangingisda, malaking tulong rin ito para igiit ang arbitral ruling at mapangalagaan ang ating kalikasan. Iniulat din ni Malaya na inalis na ng China ang namataang floating barrier sa Bajo de Masinloc. Samantala, hinimok din ni Malaya ang ating mga kababayang mangingisda na patuloy pa ring mangisda sa ating teritoryo dahil patuloy silang babantayan ng pamahalaan. Noong umalis na yung ating BFAR vessels, tinanggal na rin nila. Okay. So habang nandun yung ating BFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after ng pag-alis ng BFAR, tinanggal na rin nila. No? Siguro natatakot na rin silang putulin. Unang-una, gusto nating manawagan sa ating mga kababayan mangingisda. Tuloy-tuloy lang po kayong mangisda dyan. No, that is part of our territory and the government is going to support you. In fact, partner, katatapos lang nung pag-rotate at pag-deploy natin ng BRP Teresa Magbanwa, yung malaki nating 97 or 96 meter na Coast Guard ship dyan sa Bajo de Masinloc. Tapos pumalit ngayon si BRP Dato Tamblot ng the BFAR, ng Department of Agriculture. And then, katatapos rin yung ating deployments ng BRP Dato Sanday naman sa Rosol Reef. At dito naman sa Rosol Reef, noong first week of February, 16 commercial fishing vessels naman ang tinulungan ng ating pamahalaan through the provision of all types of supply. So, hindi lang po sa Bajo de Masinloc tayo tumutulong sa mga mangingisda. Sa ibang lugar din tayo sa West Philippine Sea. Yes. We are increasing our rotational presence. So, sa atin po mga kababayang mangingisda, ang panawagan po ng National Task Force West Philippine Sea at ng National Security Council, patuloy lang po kayong mangisda dyan. That is Philippine territory. And papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BFAR, and of course, yung regular patrols of the Philippine Navy.